Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Napakatalino talaga ni Emperor Daryl. Ngunit ito ay medyo mahirap. Kaya General Asahi, simulan mo na sabihin sa mga kasundaluhan natin ang nais ni Emperor Daryl. Dahil kanina, ikaw ay agad-agad na tumugon sa kanyang nais. Kami ni General Hyundae ay magbabantay kasama ang mga kasundaluhan. Sabi ni General Hyper habang tumatawa. Haha, sana ay makahanap ka ng handang maglingkod at maging kasambahay sa kaharian ni Emperor Daryl na nagtataglay ng spiritual na lakas. Asahan mo na hindi ito magiging madali. Nang marinig ito ni General Asahi, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, akala ko ay sasamahan niyo ako ipaliwanag ang mga nais ni Emperor Daryl sa iilang kasundaluhan. Sabi ni General Asahi. Nang marinig ito nila General Hyundae at General Hyper, si General Hyundae ay tumawa at sinabi, haha, kaya mo na yan, babalik na kami sa pagbabante. Galingan mo, sana ang iyong pangkat ay makahanap ng magiging kasambahay sa kaharian ni Emperor Daryl na nagtataglay ng spiritual na lakas. Huwag mo kakalimutan, babae lang ang pwede, hindi pinapayagan ang lalaki na maging kasambahay. Maliwanag ba General Asahi? Sabi ni General Hyundae habang natawa. Hahaha, halika na General Hyper, tayo nang bumalik sa ating pwesto. At ang dalawa ay nagtawanan. Hahaha, naiwan si General Asahi at ito ay napabulong. Ang dalawang general talaga na ito. Lagi na lang ako pinagkakaisahan. Bahala na, mahalaga makahanap ang aking itatalaga na mga kasundaluhan para maghanap ng pwedeng maging kasambahay sa kaharian ni Emperor Daryl. Samantala sa kabilang banda, ang assassin sect na sila Lily at Sect Master Marvin kasama ang daan-daan kasundaluhan nila, ay natatanaw na ang kanilang lungsod. At si Lily ay agad-agad na kinabahan nang makita niya ang maitim na usok sa kanilang lungsod. At ito ay nagsalita, sa lungsod ba natin nagmamula ang maitim na usok na iyon? Sabi ni Lily sa nag-aalalang tono. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin, ang kaninang masaya nilang pakiramdam ay napalitan ng takot at pag-alala. At si Sect Master Marvin ay agad itong nagsalita at sinabi, bilisan nyo, magmadali kayo, mukhang may nangyari sa ating lungsod. At sila Sect Master Marvin, Lily at ang daan-daan kasundaluhan ng assassin sect na nasa kanilang likuran, ay mabilis na pinatakbo ang kanilang mga kabayo. Sa ilang minuto ang lumipas, nang makarating na sila Lily at Sect Master Marvin sa harapan ng kanilang lungsod. Si Sect Master Marvin ay sobrang nanlumo sa kanyang nakikita. At si Lily ay hindi makapaniwala sa nakikita ng dalawang mata niya. At si Lily ay bumaba sa kanyang kabayo at dahan-dahan pumasok sa maliit na lungsod nila. At bumungad kay Lily, ang mga kasundaluhan ng assassin sect na naiwan sa kanilang lungsod na mga nakakalat at wala ng buhay. Ang mga dugo ay nakakalat at ang mga ibon ay unti-unti nang kinakain ang mga katawan ng mga kasundaluhan ng assassin sect. At si Lily ay biglang napaluha at ito ay sumigaw. Magmadali kayo, tipunin niyo ang lahat ng ating mga mamamayan na nabubuhay pa. At ang iba ay palibutan niyo ang ating lungsod. Sigaw ni Lily sa galit na tono habang ito ay naluha. At si Sect Master Marvin ay humawak sa balikat ni Lily at sinabi, kapatid, sino ang may gawa nito? Bakit ginanto ang ating sekta? At si Lily ay naglakad ng dahan-dahan at sa kanilang paglalakad
Mas lalong nagalit si Lily nang makita niya ang mga inesenteng mamamayan nila ay mga napaslang din. Ang iilang mga bata at matatanda ay nakaipit sa mga kahoy na kanilang mga tirahan. Nawala ng mga buhay. At si Lily ay sumigaw. Mga walang hiya, kung sino man ang gumawa nito ay magbabayad. Papatayin ko at uubusin ko ang gumawa nito. Ang mga walang kalaban-laban na mga kabataan at mga matatanda ay pinaslang ng walang kaawa-awa. Demonyo lang ang makakagawa nito na walang kahit konting pagmamahal sa kapwa. Papatayin ko talaga kung sino man ang gumawa nito. Sigaw ni Lily sa malakas at sobrang galit na tono. Habang si Lily ay nakaluhod at habang ang mga luha nito ay dumadaloy sa kanyang mga mata. At si Lily ay biglang tumakbo palabas ng maliit na lungsod nila at ito ay sumakay ulit sa kanyang kabayo. At ito ay kanyang pinatakbo patungo sa direksyon kung nasaan ang kagubatan. Oo, dahil sa kanilang paglalakbay walang ibang pwedeng daanan. Kung ikaw ay tutungo sa maliit na lungsod ng Assassin Sect kung hindi sa kagubatan lamang. At si Sect Master Marvin ay sumigaw. Magmadali kayo, sundan niyo siya. Ang halos kalahati ng daan-daan kasundaluhan ng Assassin Sect ay mabilis na tumakbo at nagsisakay din sa kanilang mga kabayo. At ang mga ito ay sumunod sa likuran ni Lily. At si Sect Master Marvin ay nag-utos sa mga kasundaluhan ng Assassin Sect na naiwan. At ito ay nagsalita at sinabi, kayong lahat, ang iba ay tipo ninyo ang ating mga mamamayan na nabubuhay pa. Nais ko silang makausap, at ang ilan ay tipo ninyo ang mga katawan na napaslang. Ilagay niyo sila sa labas ng bakod ng ating lungsod. Sigaw ni Sect Master Marvin. At nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect na naiwan. Agad-agad ito mga nagsitugon at sinabi, masusunod Sect Master Marvin. At ang mga ito ay mabilis na kumilos. At si Sect Master Marvin ay halos hindi makapaniwala na mangyayari ito sa kanyang lungsod. At ang ilang mga kabataan at matatanda ay napaslang sa mismong loob ng kanyang lungsod. At si Sect Master Marvin ay napabulong sa kanyang isip. Sino ang may galit sa aming sekta para gawin ang ganitong bagay? Sino ang may kayang gumawa ng ganito? At biglang pumasok sa isip ni Sect Master Marvin si Queen Zilong, ang Empress ng South Cloud. At si Sect Master Marvin ay biglang napasabi, huwag mong sabihin na ang Empress ng South Cloud ang gumawa nito. Siya lamang ang pwedeng gumawa nito na may galit sa amin sekta. Dahil sa pag-alis niya sa imperyo ng Westrington, siya ay nagbanta sa amin. At sa loob ng silid hapagkainan sa loob ng kaharian ni Emperor Daryl. Siya ay labis na galit sa akin ng aking kapatid. Halos gusto niya kaming paslangin sa loob ng kaharian ni Emperor Daryl. Walang ibang kayang gumawa ng ganito. Kung hindi ang Empress lang ng South Cloud. Kailangan ko matiyak ng husto sa ibang mga nandito na nabubuhay. Baka nakita nila kung sino ang gumawa ng ganitong karumal-dumal na gawain. At walang awang pagpaslang sa mga bata at mga matatanda na aking mga mamamayan. Sabi ni Sect Master Marvin sa kanyang sarili sa seryosong tono. At samantala, si Lily habang pinapatakbo ang kanyang kabayo ito ay lumuluha ng lubos. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. At si Lily ay nagpatuloy sa pagpapatakbo ng mabilis sa kanyang kabayo. Ilang minuto ang lumipas, biglang may pumasok sa isip ni Lily. At ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, walang ibang pwedeng daanan ang gumawa ng karumal-dumal na gawain sa aming maliit na lungsod. Tanging sa kagubatan lang na ito, pwede dumaan ang mga salarin sa pagkawasak ng kalahati ng aming lungsod. At pagkamatay ng mga inesenteng tao at mga kasundaluhan namin sa aming munting lungsod. Sabi ni Lily, dahil wala naman silang nakasalubong sa kanilang pagbabalik sa kanilang sekta. Sa pagpasok ni Lily sa masukal na kagubatan, ito ay bumaba sa kanyang kabayo. At ang mga kasundaluhan na sumunod kay Lily ay mabilis din nakarating kung nasaan si Lily at ang mga ito ay nagsabi. Sect Master Lily, ano ang ginagawa mo? Bakit ka nagtungo sa masukal na damuhan na ito? Pinasunod kami ni Sect Master Marvin sa iyo. Nang marinig ito ni Lily hindi siya man lang umimik. Si Lily ay sobrang galit na galit sa oras na ito. Halos sumabog ang kanyang puso nang makita niya ang mga kasundaluhan nila at mga mamamayan na wala ng mga buhay at ang iba pa sa mga yun ay mga bata at matatanda. At si Lily ay nagpatuloy sa paglalakad sa kagubatan. At ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect ay wala nang nagawa kung hindi pasukin din ang masukal na kagubatan na ito, at ang mga ito ay naglakad-lakad na din.
Ilang minuto ang lumipas, at maya-maya, ang isang kasundaluhan ng assassin sect ay sumigaw. Sect Master Lily, kailangan nyo itong makita. At si Lily ay biglang napatigil sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay sobrang pula. At ito ay tumingin sa kanyang likuran at tumungo sa sundalo ng assassin sect na tumawag sa kanya. Sa pagdating ni Lily ang isang sundalo ng assassin sect ay nagsalita. Sect Master Lily, tignan nyo, may mga bakas na yapak. Mukhang tama ang iyong hinala Sect Master Lily. Na kahit wala kang sabihin. Naisip mo na baka dito dumaan ang mga gumawa ng napakasama sa ating lungsod. Magbabayad sila sa pagwasak nila sa ating lungsod at pagpaslang sa mga inesenteng mga kabataan at mga matatanda. Sabi ng isang sundalo mula sa assassin sect. At si Lily ay hindi peren umiimik, at ang lahat ng kasundaluhan na sumunod kay Lily ay dahan-dahan din nagsilapit upang makita ang mga yapak na nakabakas sa malambot na lupa sa kagubatan. Oo, ang mga yapak na ito ay gawa ni Queen Zilong. Bago siya umalis at tumungo sa kanyang imperyo, ang ganitong gawain ay sobrang nakakalinlang. Hindi sigurado si Queen Zilong kung magiging matagumpay ang kanyang ginawa mga yapak, para ang assassin sect at ang 50 tulisan ay magharap. Ang dalawang grupo na ito ay sobrang kinasusuklaman ni Queen Zilong. At ang dalawang grupo na ito ay magpapatayan. Dahil sa maling hinala, ito ang naisip ni Queen Zilong na makakabuti para sa kanyang imperyo. At maya-maya, si Lily ay dahan-dahan sumenya sa mga kasundaluhan. Naghiwalay-hiwalay ang mga kasundaluhan ngunit iisa lang ang direksyon ng mga ito. Ang mga assassin sect ay mabilis na nagsiakyat sa mga puno at ito ay mabilis na nagpalipat-lipat. Ang ganitong stilo ay magaling ang mga kasundaluhan ng assassin sect. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!